Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? And hopefully nasa mabuti po kayong kalagayan at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta, pagsubaybay sa ating channel. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So muli, shout out po lahat sa inyo, and may God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan itong number 1 senator for the yung naganap na midterm election, no? Siya po ay nakakuha ng, ayan po, tignan ninyo, 27 million plus votes. Ang galing naman ito, si Senator Bongo, no? Hindi po siya inendorso ng Iglesia ni Cristo. Baka iba ang nag-endorso sa kanya. Baka isa ring INC ang nag-endorso kay Bongo. Biruin nyo, no? Hindi yan tinulungan ng tukmol ninyong Vice Presidente. Kasi sinasabi ngayon ni Bongo, dahil sa laki nga ng nakuha niyang boto, no, baka nalagpasan niya pa yung boto ni Wonderful Tonight Senator Robin Padilla noong 2022, sabi niya, walang ambag dyan si Sara Duterte. Alam na dis mga kababayan, walang ambag pala ang tukmol niyong Vice Presidente sa campaign ni Bongo. Napaghahalata, no? Talagang itong inyong tokmol na Vice Presidente at itong Senator Chekwa, Mr. Epaltico, may hidwaan talaga ang dalawa na ito, no? Biruin nyo, no? Si Bongo hindi makadalaw-dalaw doon sa anyang amo na si Tatay Digong niya, no? Kung talagang hindi naman siya takot sa ICC, wala naman siyang warrant of arrest, bakit hindi niya dalawin si Digong? Malamang hindi siya authorized na pumunta o dumalaw kay Digong dahil ano ang sabi ng tukmol ninyong Vice Presidente? Tapos naayos ko na lahat, pati yung mga pangalan na pwedeng dumalaw sa dating Pangulo. Ay, hindi kasama si Bongo. Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba mga kababayan? Now, eto po, no, napak-check po si Bongo. Sa sobrang epal ni Bongo, ayan po yung mga larawan, yung malasakit, yan, gamit na gamit niya ang malasakit center mga kababayan, na akala mo naman pera niya ang pinangpopondo dyan, no? Bongo, wag mong ariin yan, no? Marami kang nabulag, no? Hindi po pera ni Bongo ang gamit dyan. Pinaepal niya lang yan. Ngayon, ito, nabanggit natin sa ating live stream, yung mga pagpapatatag, no? Pagpapaangat sa health ng ating mga kababayan. Marami pong napirmahang Republic Act ang Pangulo para po establishing or creating a provincial hospital, pagdadagdag ng mga hospital beds sa mga hospital, no? Nandiyan po 3 sa Laguna, isa sa Zamboanga del Sur, at meron pang isa, nakalimutan ko lang. Yung pala, itong Republic Act na pinirmahan ng Pangulo, no? Isa sa Dagupan, Pangasinan, no? Dadagdagan yung hospital beds from 500 to 1,000, no? Yung provincial hospital dyan sa San Pedro Laguna, from 15 beds gagawing 50. Yung isa naman, isa pa sa San Pedro, gagawin ding 500 beds, no? So maganda, no? Talagang nakita ng Pangulo na yan ang kinakailangan ng mga kababayan natin dyan sa particular na mga lugar, at ganun din po sa buong Pilipinas. May kanya-kanya po silang Republic Act. Ngayon, ang ginawa ni Bongo sa kanyang FB page, ayan po, tignan ninyo. Batas na, Republic Act 12203, batas na Republic Act 12204, eto pa 12205, 06, 07, 08. Ayan, ang dami mga kababayan,
Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yan, 7? 7 o 6 mga kababayan. So ang dami. Mga Republic Act, talagang batas yan. Dapat sundin yan at gampanan yan. So ito namang sa mga LGU, kung nandyan na po ang pondo, wag nyo na pong politikahin. Wag nyo nang, amen. Ganun po amen. Akala nyo naman nagdarasal sila. Hindi, ang ibig sabihin, amin na ang porsyento namin. Diba? 30%, 40%. Hoy, wag na, tigil nyo na yan. Para po yan sa mamayang Pilipino na nasasakupan ninyo. O ngayon, bakit yan ipinost ni Bongo sa kanyang FB page? Alam nyo na mga kababayan, gagamitin na naman niya ito na pang-epal niya mga kababayan. Nasasabing, ako ang author niyan. Ako ang nagpasimuno niyan. Inilabang ko yan sa Senado. Umano ako sa plenary, dinipensa ko yan. Ay, nako mga kababayan. Itong si Bongo, may plano po ito. Oo, tignan natin kung magiging tambaluslos siya. No? Ayun ang sabi ni Pusit sa imong ambisyon, wag kang tambaluslos. O si Bongo po na isang inendorso ng Chekwa o ng China, di ba? Inendorso ng China, binuhusan ng pera ng China, may ambisyon sa 2028. Remember, sabi niya, ayan ang boto ko, 27 million. Ibig sabihin, may following siya, may numero siya. Si Sara Pusit, meron ba siyang 32 million? Mag-isip-isip si Pusit. Hindi papayag si Bongo na maging vice presidente. Hindi rin papayag si Pusit, si Sara Duterteng Tukmol na vice presidente. Ngayon pa nga lang, ambisyon na nung Tukmol yung vice presidente na magpresidente. Tapos sa 2028, magtatandem sila ni Bongo. Hindi nga sila bati Diba? Hindi nga sila magkaayos dahil malaki ang galit ni Pusit kay Bongo. Si Bongo, may 27 million ako. Wala kang 32 million, sabi niya kay Pusit. Bakit? Yung 32 million, marami dyan, Marcos loyalists and supporter Kapalagay nyo? Ganun pa rin ang magiging boto ni Pusit? Sinong sosuportahan ng China? Diba? Yung Go. Diba? Go. Bong Choylak. Magiging gogo ka, Bong Choylak. Abot chikek, diba mga kababayan? Hindi naman papayag si Bongo na maging BP lang. Hindi pwede. Kaya sabi niya, warning kay Pusit. May numero ako, 27 million. Baka dadami pa yan sa 2028. Sige, mag-away kayong dalawa dyan. Ngayon mga kababayan, sinisimulan na ni Bongo ang pagmamind conditioning ulit sa mga tao. Tingnan ninyo, may malasakit center ako. Meron akong mga Republic Act sa inyo. Diba? Meron akong go-card para sa inyong patunay na dalhin sa malasakit. Ayun. Talagang kinukondisyon niya na ng maaga ang kaisipan ng tao. Kung maniniwala kayo, sige, bahala kayo. Pero dito po may nag-fact check sa kanya na ang mga Republic Act na ito ay hindi siya ang totoong principal author yan. Nagkataon lamang mga kababayan na siya ang nasa committee chairman nitong health committee dyan sa Senado. Siya ang humahawak. Di ba? Pinak-check po siya ng isang batikang political professor at political science professor at political analyst. Yan po ay si Antonio Contreras. Basa tayo. Diyan po sa FB page ni Antonio Contreras, reminding the people about itong kaepalan ni Bongo, itong mind conditioning ni Bongo, itong pangbubudol na naman ni Bongo. Eto po, sabi ni Professor Antonio Contreras. Ayan na naman mga DDS, fact check. The chair of the committee is always the sponsor of any bill that was referred for its review. Si Bongo, is the chair of the Senate Health Committee, so naturally, he was the sponsor in the Senate. Kokopyahin niya lang yun Yung ibinato sa kanya na
House Bill na galing sa HOR. The principal author of the bill that became Republic Act number 12208, for example, establishing the Calamba City General Hospital in Calamba City, Representative Charis Ann Hernandez. Siya yon. Si Representative Charis Ann Hernandez ang nag-author ng Republic Act number 12208. Actually, may House Bill yan. Kasi yung Republic Act is a combination of both bills in the houses. She filed House Bill number, ito yung House Bill number niya, 10444, 10444, which proposed the creation of the hospitals to enhance healthcare service in Calamba and neighboring areas. Representative Ruth Mariano Hernandez of Laguna 2nd District co-authored the bill. Go's committee, yung committee ni Go sa Senado, siyempre gagawa rin siya ng Senate bill niya, kokopyahin niya lang yan. Handed the bill when it was referred to the Senate after being approved by the House. RA 12208 was signed into law by President Marcos on May 8, 2025, marking a significant advancement in public healthcare infrastructure for the region. So, no. Sabi ni Professor Antonio Contreras. So, no. Go did not author the law. Hindi si Bongo ang nag-author ng law. He only sponsored it because it is part of his job. Get your facts straight. Ayan po. Wala ngang naisulat na batas kundi yung pagdadagdag lang ng Malasakit Center na 79 For the span of 6 years, iisang batas lang ang naapruba kay Bongo. Tapos ito, kinikredit grab niya na mga kababayan. Lahat ng Republic Act establishing healthcare facilities, improving the healthcare facilities of different cities, provinces in the country. Siya po yan. Nagkataong siya kasi ang committee dyan sa health ng Senado. Any forwarded bill sa kanya na aprobado doon sa House na counterpart niya, kailangan gawin niya. Di ba? Dumaan ba yan sa plenary o whatever? Wala nga tayong nabalitaan. Hindi nga makapagdepensa yan sa plenary. Tapos aakuin niya. Yan, nadibang siya. Pinak-check siya ni Antonio Contreras. Salamat naman mga kababayan. Tignan ninyo ganyan kagaling mag-credit grab epaltiko si Mr. Go. Inendorso ng sige, kaya kayo po mag-isip-isip kayo. Itong mga ibang kandidato rin, yung mga tambaluslos dyan, naghahangad, natatakbo ng mas mataas na posisyon sa 2028, kanya-kanya ng epal, kanya-kanya ng credit grab. Ayan po mga kababayan. Eto pa, labas tayo kay Bongo. Tandaan nyo, magmamasid tayo. Ima-microscope natin tong mga may ambisyon, mga magpapakatambaluslos. Kasi po, mabilis na ang 3 years. Gusto nila, sila naman ang humawak. Lalong-lalo na yung mga Manchurian candidate ng Chekwa. Pasok tayo dito kay Sal Panelo. Si Sal Panelo, patuloy niya pong hindi kinikilala si Harry Roque. Kanya pa itong pinagsasabihan. Sabi niya noon, sino ba yung Harry Roque na yan? Don't know him. Kasi po to si Harry Roque, ang dami niya pong pinagsasabi, lalong-lalo na dito sa kanyang warrant of arrest at asylum. Sabi niya sa asylum application niya sa the Netherlands, he is being politically persecuted. At kung ano-anong pinagsasabi niya. Ngayon, itong si Attorney Salvador Panelo, na kakampi nila sa Duterte minions, ito sabi niya about political persecution kay Harry Roque. No, I don't think Harry Roque is being politically persecuted. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya. Tama naman. 'Di ba? Ikaw Harry Roque, kung ano-anong pinagsasabi mo, kakampi mo, nilaglag ka, tinabla ka, sinunog ka. Abogado ka pa naman. 'Di ba? Parang sinasabing parang wala kang pinag-aralan .
Ang taas-taas ng titulo mo, abogado. Tapos ganyan ang pag-uugali mo. Nasaan sa batas yung ginagawa mo? Nag-i-invoke ka kung ano-anong international law. Ano lang sabi sa'yo ni Panelo? Abogado ka pa naman. Harapin niya. O, di ba? Harapin mo, Roque. Di ba? Sabi nga ni Attorney Claire, kung lame duck naman pala ang administrasyon, umuwi ka na, harapin mo kaso mo, may warrant of arrest ka na. Hindi yung panay pang dak-dak mo dyan sa dahig. Wala kang magagawa dyan. Kung ano-anong pinagsasabi mo eh. O, di ba? Nilaglag ka sinunog ka ng kapwa mo Alta sa Duterte Circle. O, eto pang isa, si Risa Hontiveros, may sinabi kay Roque, singit natin. Anong sabi ni Risa Hontiveros? Quote, Harry Roque must be compelled to return to the Philippines. If he doesn't, not only would he be evading an arrest order from Congress, he would also be defying a lawful order from a court. Abogado siya, kaya alam niya na mali ang ginagawa niyang pag-iwas sa batas. Correct. Kaya dapat sa Supreme Court, aksyonan nyo na yung penal na disbarment kay Harry Roque because it is a travesty sa inyong mga canon o yung mga law o mga dapat sundin ng isang abogado. Nakakahiya po sa inyong institusyon na isang judiciary na yung inyong kabilang sa inyong judiciary ay nagwawala para po siyang hindi abogado. Nakakahiya po, di ba? Kung ako sa inyo, idisiplinaryo nyo na yan, idisbar nyo na siya para hindi niya na magamit yung titulo niyang attorney. O di po ba? O kayo, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.